Our regional office, Your Honor, is currently investigating the situation, monitoring the situation, and in fact, we already investigating and monitoring, Mr. Chair. Different ones, Your Honor. Is not good enough. Considering the unfolding of events in several days and continuing up to today, I think CHR should do something. Mga partner, hindi pa nakontento doon si Torre at iginiit na walang halong politika ang kanilang operasyon dito sa loob ng ating compound. Bagay na atin naman agad na pinabulaanan. Hindi ito politikal. Huwag natin haluan ng politika ito. Wala itong politika rito. Ito ay patas na pag-i-implement ng warrant of arrest. Gaya na napakaraming tao ngayon sa loob ng mga kulungan dito sa Davao City at sa iba pang parte ng bansa. Ang PNP wala ngang ginawang wala ngang ginawang hakbang para madakip ito sila. Doon sa West Philippine Sea, doon ang problema talaga. Hindi naman tayo nag-assemble ng ganito karami ng mga pulis para at least yung specific areas na kiniklaim natin ay hindi ma-claim ng iba. No? So, yun duda namin. Ito, sir, you cannot control the water there ng as if isang valve. I don't think so, sir. There will be redundancies, there will be redundant supplies, controls, and tanks there, sir. Napaka-imposible nun, sir, na sinasabi ni Mr. Sonsa. Mr. Chair. Yeah. Kaya hindi ho natin makita yan. Sinasabi niyang hindi niya alam kung saan. Kasi po, pinutol nila yung CCTV doon sa basement. Kasi kung hindi ho nila inalis yun, makikita natin kung sino yung nagkokontrol ng tubig. Pinutol ninyo yung CCTV nila doon sa loob? Again, allegations, sir. Again, allegations. Kasi, sir, kung gusto namin putulin ang kanilang mga CCTV, sir, matagal na. Do it easily, sir. But we're not doing it. Pero, saan nyo naputol na CCTV? Your Honor, yes. Remember nung nandun tayo sa pinakita ng mga media men na yung camera na putol na po. Yun po. Oo. Correct, nakita ko yun. Yes. Sino nagputol nun? Siyempre, sila ang nagakay doon. Inadmit na niya. Imposible naman na ang GMC ang magputol nun. At saka sino makabenefit? Mga pulis, hindi na namin makikita kung ano yung hinuhukay nila. I am directing you, Auditorium, to restore that CCTV. I-restore mo. And I am also directing you, PNP, huwag niyo pakialaman yung CCTV nila. Okay? Right at the very start, sir, we didn't. And in okay, now, okay sir, lang. I-deny mo man na kayo ang nagputol, sila naman, inaalis sila na kayo ang nagputol, let's forget about that issue. Basta may directive to them, restore niyo yung CCTV ninyo, at kayo, huwag ninyo pakialaman yung CCTV nila. If I may, Your Honor, ang problema... In the interest of public order. Your Honor, ang problema kasi bumalik na yung mga armado po dun, at sa pagpunta ko pa nga lang dito, bumalik na armado, baka pagbalik namin doon, nakakordon na naman yung GMC basement po. Baka hindi na po kami makapasok ulit. Ang proposal ko, Your Honor, at least we seek for your protection. We will have this session held sine die, Your Honor, and definitely likewise, Your Honor. So you would have continuous power, yes, Your Honor. To give you the assurance, I am not terminating this investigation. I am only suspending it tonight. It will be suspended and it will continue. Okay? So, time now, marami pa sa ating mga resource person ay uuwi ng Manila, sasakay ng 10 o'clock flight. It's already 9:22. Baka hindi sila makahabol sa airport. So, from here, I just would like to remind both parties. I would like to appeal in your senses for peace,
sobriety, and cooperation. Anong cooperation na gusto kong makita? Cooperation to achieve peace and sobriety. Yan lang gusto ko sana. And respect the human rights of everyone. Members of the KOJC and members of the police force. Respetuhin natin. Okay? Ha? Okay? Of the PNP. Okay? Yes, sir. Okay. So thank you. From here, Senator Bongo, you have the floor. I support the call of the committee chairman, Senator Bato de la Rosa. We need to de-escalate the situation. Kawawa yung estudyante, kawawa rin yung mga pulis. I support you, Mr. Chairman. At nandito lang po ang komite para patuloy sa pagdinig na ito kung kakailanganin po. Maraming salamat. Thank you, Your Honor. From here, the hearing is hereby suspended. Thank you. Maraming salamat. Ang isa rin nating kapartner dyan sa KOJC compound, si partner Brenda Manalo. Partner, magandang umaga. Magandang umaga, Brenda. Magandang umaga sa inyo, partner Cherry at partner Franco. Andito pa rin tayo sa KOJC compound, particularly sa Emerald Gate, and we are on our 14th day. 14th day na mga kapartner sa illegal na pagkubkob ng KOJC compound ng mga tauhan ng Philippine National Police. Yes, partner, to keep us updated, pwede mo bang ibahagi sa ating mga kababayan din na nakasubaybay ngayon yung mga kaganapan? Since actually nakita kita sa isang video kung saan medyo naging magulo at nagkaroon ng komosyon at isa pa sa ating mga manggagawa ang talaga namang pinagtulungan ng pulis para sa kaalaman ng ating mga kababayan, partner. Yes. Partner Franco, no, to refresh the memory of our mga kapartners natin, mga subscribers at saka sa ating mga viewers. Ito kasing commotion na ito, meron tong background yung nangyari kagabi kung nakita nyo sa video. Kasi ganito, para maalala ng ating mga kababayan ano ang ugat nitong mga nangyayaring commotion dito sa may Emerald Gate. Kung maalala nyo, pinapalagan nila ng pulis ang ating pag-i-inspect sa mga gamit na pumapasok sa compound. Kahit sinong may-ari ng isang private property ay concerned sa safety and security niya. So ang lahat ng pumapasok, sinecheck yan. Kahit sariling bahay o kaya private subdivision, meron yung mga security guard, may security measures. Yung ating scanner doon sa 18-hectare gate, ay doon natin pinapadaan ang anumang pumapasok. O minsan, or madalas, may ilang beses na pinupuslit nila, hindi nila pinapadaan sa scanner. Kasi nga nabibisto na kung ano-ano yung kanilang mga ipinapasok sa loob. Minsan, tinatakbo na lang nila. Mahabol pa nga yung ating mga KOJC worker para tingnan kung ano yung kanilang daladala. Kasi ano naman yun hindi na yung kailangang explain pa. Diba? So ngayon, dito sa Emerald Gate, nagkaroon ng ilang araw na nakalipas, meron kasi silang ipinapasok na kumbaga misdeclared ba. Okay naman ay open na lang sana nila, maging transparent, sabihin nila ganito ang aming gusto ipasok or kaya ito ang laman ng aming mga daladala. Nung unang gabi na intercept nga yung bato. Pangalawang gabi is yung pinasok nila buhangin. Ikinonsil nila yon. And last night, yung nagkaroon ng commotion, nakita natin sa video, it was documented. Hindi makakapag-deny ang video. At ang naging ugat naman nun is yung paglabas ng mga basura. Kasi nga, nagtataka na tayo kasi yung mga basura inilalabas nila is hindi siya ordinaryong basura. Kaya namin nasabi is that isinasakay nila ng mga private at may mga kasama pang pulis sa pagkarga ng mga basura at dinadala nila somewhere. Minsan itinatawid pa nila. Kung ordinaryong basura yon, alam nila kasi na merong nagko-collect every morning, pwede iwanan doon. So, doon sa labas lang. Ngayon, kagabi,
nung tinanong namin at yung mga ministro, yung mga SMNI crew, tinanong namin sila, sir, pwede ba naming inspeksyonin ang basura kung anong laman? Kasi meron na nga kasi tayo na intercept na may mga laman na siyang lupa, mga nakalagay sa mga trash bag. So, nag-ask kami, pwede ba naming inspect yung kagabi nga na mga trash bag? And nag-refuse sila, hindi sila pumayag, so we insisted. Ngayon, meron kasing isang staff personnel na namin na buksan talaga yung trash bag. Bakit? Kung wala pa tinatago, bakit mag-resist? Bakit mag-refuse? So, nung pagbuklat namin, basura ang nasa ibabaw. Ang nasa loob, ang ilalim niya is backpack na kulay itim. Na kumbaga, tinakbo nila kasi nabunong sa personnel na yun kasi nga marami ng mga tao sa gate tapos reinforce na yung CDM, yung mga blue uniform police personnel. So doon nagkaroon ng commotion kasi nga ang gusto lang naman natin i-inspect tapos yun nakialam na ang mga civil disturbance management team at yung isa nating kasamahan na missionary, wala naman siyang kinalaman doon. Ang lang kasi niya is that siya ang nag-i-inspect nung siya yung duty na guard noong nakita yung semento na nasa loob ng box. Siya rin yung naka-intercept noong bato na nasa loob ng cooler. So yun gusto siyang arestuhin. Tapos wala namang basihan bakit siya arestuhin kasi trabaho naman niya ang mag-inspect. So yun, doon nag-ugat ang commotion. Actually nga, naiwan kami doon, yung ating kapatira na security, I think 2 cameraman at saka ako, na napalibutan na kami ng napakaraming pulis. Buti na lang, nailayo siya kasi may dugo na yung kanyang noo, na sugatan ang kanyang noo at meron din siyang hiwa sa bandang siko. So yun, it's very kumbaga hindi naman sana mangyayari yun kung mahinahon lang yung mga pulis. Kasi pa ang laban natin? Alam naman natin na fully armed ang staff personnel. So yun, may mga dala silang armas yung mga staff personnel pero ang atin lang pinaninindigan, gusto natin makita kung ano yung kanilang inilalabas. So doon, nagkaroon nga ng commotion and after that, nagsalita ang ating executive secretary ng KOJC, Sister Nori, na i-document na lang ang lahat at nag-fellowship siya about doon sa mga paalala, mga salita ni Pastor before na ang Ama ang nakakakita ng lahat. Kung halimbawa man maitago nila, maipuslit nila ang mga kontrabando, ang mga illegal na bagay mula sa basement at papasok ng basement. Pero alam naman natin na ang makapangyarihang Ama nakakakita ng lahat ng bagay. So after noon, medyo bumaba na ang tension, bumaba na ang emotion ng mga worker kasi ang mga worker hindi talaga maiwasan na hindi naman kasi tayo sanay ng naglolokohan. Be transparent, be honest, kung ano talaga motive mo, yun lang talaga ang pakiusap natin. So after nun, dinocument na lang natin ang lumalabas at pumapasok na mga gamit nila, although meron kami mga duda na hindi yun ang laman ng mga boxes. Pero sige lang, kung ano man ang kanilang plano, kung nagsemento na sila doon, kung tinabunan nila yung kanilang hinukay ng mga tunnel, so be it. Basta the truth will remain na yung kanilang mga ginawa dito is beyond na sa kanilang purpose kung bakit sila nandito, which is yung serving the arrest warrant. So yun yung nag-transpire the whole. At ito nga lang, itong morning na to, naglabas na naman sila ng mga basura, itong staff personnel. And there was a guy na kung saan nag-agitate siya ba. Police siya, no? Pero he didn't behave as a policeman kasi habang kami kumukuha ng footages ng mga basura nila, kasi nilabas nila dun sa may 7-Eleven portion, yung labas ng gate na and then hindi nila iniiwanan yung basura. So, it's so unusual na basura yan, tapos iniintay pa nila na makarga at binabantayan nila, hindi nila iniiwan. So, nandun lang kami, nagdo-document kami, and there is this isang staff personnel na trigger, nagpo-provoke ba siya ng galit kasi while we are documenting, dino-document niya rin niya sa mukha mismo
mismo mukha ko na pinututok niya yung camera ng kanyang cellphone at saka tinututok din niya yung camera ng cellphone niya sa ating cameraman. And then, nagchat-chat siya na, kayo, fake news kayo. Sabi ko, sir, sino ang fake news? Sabi ko, anong ginagawa namin fake dito? Na dinodocument lang namin yung ginagawa nyo. Tapos sabi ko, sir, baka nakakalimot ka na ano ka, police ka. Bakit ka pumapatol sa isang civilian? And he is armed, ha? He is armed with a gun. So, yun, yung behavior niya kanina. I think nakuhanan man siya ng video ng ating mga kasamahan. So, yun ay yung encounter kanina umaga lang. Na kumbaga, ang ginagawa lang natin, hindi naman namin sila hinarang or yung kanilang mga dala, pinabayaan namin. And we're just documenting. And yun nga, ang ginawa nitong isang staff personnel na kumbaga, kami hinaharas at sinasabihan kami ng kung ano-ano nitong isang staff personnel na to. Sabi ko, sir, isa kang pulis, baka nakakalimot ka. Bakit ka pumapatol sa civilian? Wala namang kaming ginagawa. Nagdo-document lang kami. So yun, natahimik siya. Siguro nakaano siya na hindi siya isang ordinaryo lamang na civilian. Meron silang ang mantra nga nila is diba? Service, honor, and justice na sana isabuhay nila naman. Partner Franco? Ayan, Brenda, siguro para sa mga pulis, natamaan yung kanilang pride kasi kinokontrol sila ng civilians. Pero hindi kasi sila doon nakatutok doon sa yung karapatan natin dahil pag-aari natin yung lugar, doon kasi sila nakatutok kung anong instruction ng kanilang boss. Kaya nakita nila na hindi nila tayo kayang kontrolin at hindi nila tayo kayang dayain sa kanilang mga sikretong ginagawa. Kaya yun, pinagtulungan nila siguro. Kaya yun ang dahilan bakit nila pinagtulungan yung ating guard, yung ating missionary worker din, Brenda. Nakalimot sila, partner Cherry, no? Siguro remind lang talaga sa ating mga kapulisan, especially sa nandito, nakalimot na sila sa kanilang kinaiyahan sa Bisaya pa, yung pagkapulis nila ba? Yes, tungkulin nila. Tungkulin nila, magserbisyo. Nila ang karakter ng isang pulis. Hindi sa inyo ang kapangyarihan na yan. Hindi nyo alam, pinag-aralan nyo sa konstitusyon. Yung authority ninyo emanates from the people na yun yung dapat pagsilbihan nila. Kasi bakit? Yung kasing behavior ni Torre na parang siya ang batas, siya ang nasusunod sa lahat. Yung kasi siguro ang nag-transfer sa kanila na parang kahit nag-encroach sila at illegal sila na nag-occupy sa place ng ibang tao na isang private property, nalimutan nila ba na akala nila ang lahat ng kapangyarihan nasa kanila na yung kayabangan na pinapakita na nila. Nakakalimot talaga sila. Yung mga dati iginagalang ng mga pulis, nalimutan nila talaga ang karakter na dapat sa isang pulis na kanilang ipakita, iposes at ipadama sa mga sibilyan. Correct, partner. At isa lang ito sa nagpapakita, no? Like for example sa atin, partner Brenda, ang itinuro sa atin ni Pastor ay maging mapagpatawad, love your enemy, 'di ba? Kaso lang, kabaliktaran naman yan sa ginagawa ng kapulisan dahil ang kanilang leader na si Torre ang naging idol nila eh. Sila ang naging parang pamantasan ng kanilang susundin pagdating sa batas. Kung nakita nila abusado yung kanilang leader, so meron na rin silang karapatan ng mga abuso. Eh kasi kung nagagawa nga ng leader nila, gagawin din nila. Pero hindi naman lahat ng kapulisan. Eto, sobrang bait na nga natin dahil lagi na lang tayo nagsasabi, hindi naman talaga lahat ng kapulisan. Pero lahat sila involved dyan, lahat ng mga tao dyan. Kasi sa oras na magbigay ng command, si Torre, ang kanilang itsura ay nagbabago rin. Pati ang kanilang pananaw, nagbabago rin. Yes, Partner Franco, no? Ang ako lang talaga special mention, itong SAF, Special Action Force, yung mga nakapatig uniform, na sila ang fully armed heavy, long firearms, tsaka yung short firearms, meron sila yung alam mo yung kayabangan na dala ng the pride na yung ego na dala ng kanilang guns, just because they have guns, yung kayabangan nila na parang na sila kanang ever powerful, omni. Yes.
omnipotent, parang ganun ang kanilang feeling. Siguro ma-remind sila ba ano talaga ang purpose ng kanilang paghahawak ng armas at saka sino ang dapat nilang pinoprotektahan at hindi dapat hinaharas. Kasi umaano kami doon kasi kami ang nakakaharap nila sa gate. We are civilian, we are unarmed. Pero alam mo yun, yung kanilang ginawa nung isang staff personnel na sinabi ko na tinutukan para talaga kami ng mga camera na parang nagpo-provoke pa siya ng galit. Ito yung mga fake news. Sabi ko, sir, nakalimutan na police ka. Bakit ka gumaganyan sa civilian? Na wala man kaming sinasabi sa kanila. Nagdo-document kami sa kanila. Nasabi namin na ito yung mga basura. Sabi, bakit kaya ganito kadami? Kasi katakataka talaga na sobrang dami yung nailabas na basura for so many days na lagi namang nagko-kolekta ng basura dito. So yun yung yung naging commotion kaninang, hindi man nagkaroon ng commotion, verbal exchange. Kumbaga lang ako, sabi ko, sir, nakalimut ka na police ka, na ako civilian. Bakit ka pumapatol? Ano ka, police patola? Ikaw ba yung manifestation ng police patola? Natahimik siya. Siguro nga nakalimut siya na isa siyang police na ang police. Siya, kanang marangal. Alam niya paano mag-behave sa ng civilian, magalang. Kasi yun ang alam ko talaga, nakagisnan ko at nakalakihan ko. Na pati dito sa katagal natin dito sa Davao, magagala ang mga polis dito. Itong Special Action Force, medyo talaga magastang ang ugali. Yes, from the very beginning pa lang naman, partner, no? Even yung Davao Task Force pa lang inariyan, talaga naman mapabait yung mga yan, tapos yung ating kapulisan dyan sa Davao. Kaso lang, naiba na dahil iba't ibang rehiyon ng kapulisan ang binitbit dyan. At yan nga yung naging lugar kung saan they can, gaya nga, pinahihintulutan naman sila ng kanilang bossing na mag-display ng kanilang power. Talaga naman makikita mo, lalabas at lalabas ang ugali nila. Kasi hindi na sila nakokontrol Kumbaga, nilagay ka sa lugar, okay, you can do whatever you want. Hahayaan ka ng ating leader, pwede ka mambastos, pwede ka lumabag sa batas dahil nakita kasi ng bawat kapulisan dyan, uy, okay pala lumabag sa batas. Uy, pwede pala natin abusuhin to. Uy, pwede pala tayo magnakaw ng pagkain. Sinisira nga natin yung property nila. Pag nanakaw pa kaya, nakawin natin yung gamit nila, nakawin natin sakyan nila. Kung ikaw nakakita ka ng mga ganong bagay na kaya mong abusuhin ng sobra-sobrang isang lugar, maglalabasan na talaga yung mga evil minds nila. Lahat ng mga tao ay may sinasabi nga tayo, yung may serpent seed May maliliit yan na kanilang mga binhi. Hindi kasi mabubuting tao. Lahat tayo may pagkakamali. Kaso lang, ang bagay dito is na-unleash yung bawat evilness sa iilang mga kapulisan dyan na talaga naman total display of power ang kanilang ginagawa laban sa mga sibilyan. Partner. Yes, Partner Franco, in fairness naman doon sa mga, marami pa rin namang mga pulis dito na gentleman, na magalang, at naghihingi pa nga ng dispensa. Pero special mention talaga itong sa mga ibang na parang napopossess na talaga ng evil spirit na biglang nagbabago na lang ang yabang-yabang na tapos ang rude na, ang bastos na ng ugali. Ilang beses silang pinapangaralan dito. Tingnan mo kahit hindi natin sila hindi natin tungkulin na pangaralan ang kanilang pag-ugali. Dapat yung leader nila ang magsasabi nun. Pero wala, di ba? Ganun pa rin, rude pa rin ang ugali. Pero yun, spend na rin ang time nila, Doc Lorraine Badoy, kinakausap ng ating mga ng ating mga ministro, ng ating leader dito sa KOJC, ng mga kapatid na mga pulis, meron kayong pamilya, meron kayong mga asawa, mga kapatid na babae. Kasi yung kagabi na nangyari, yung commotion, merong nasaktan na nung pinasok nila yung generator set. Isa pa yung commotion kasi binasok nila yung generator set na kung saan may nasaktan na matanda kasi pinalo sa bibig isang matandang babae na kapatid natin. So yun, ganun sila ang nangyayari sa kanila pag merong mga pag merong mga illegal silang ipinupuslit, nawawala ang kanilang pagkamagalang, nagiging sila marahas. Whereas
sinabihan naman sila ng ministro, wala naman po kaming hinihiling, ipakita nyo lang po yung pinapasok nyo at idodocument namin. That is what we ask of them. Yun. So yun ang mga series of mga events kahapon na medyo mataas ang emosyon at saka tensionado ang anong paligid. And then yun nga, meron pang nakitali ng mga CDM na kung saan nasugatan nga yung ating isang kasamahang missionary worker, Partner Franco, Partner Cherry. Brenda, yung matanda na nasaktan, ilan sila? Nag-iisa lang ba ito? At kumusta naman ang kalagayan niya ngayon? Isa siya, yung matanda nating kapatira. Na siya? Siguro mga 70 years old na, pinalo sa big. Tapos yun, naman siya, pinagsalita siya nun sa after na magsalita ang ating si Doc Lorraine, yun, sinabi nung ating kapatira na matanda na pinapatawad daw niya. Tingnan mo pinapatawad niya yung dahil ang ama na lang daw ang bahala sa kanya after siya pukpukin sa bibig. Kasi nga, tinuruan tayo ni Pastor na maging mapagpatawad pero wag naman sana silang sumubra. Kasi nalimutan talaga nila na hindi nila ito property. Illegal silang nanatili dito. Tapos pulis sila na nakalimot sila sa kanilang duty na ang kanilang pagsisilbihan mga sibilyan at ang kanilang otoridad sa sibilyan ang gagaling. Their authority emanates from the people. Nag-aral sila ng Constitution, nag-aral sila ng Bill of Rights, part yan ng law enforcement na education. Pero nakakalimot sila because yung power na binigay sila sa kanila ng tao, pumasok sa kanilang utak, parang pumasok yung hangin sa utak nila kaya nakalimot na siguro sila. Yung nangyaring commotion kaninang madaling araw, Brenda, tiniming daw na prayer pa ng ating mga missionary workers. Oo. Yun ang kanilang yung kanilang time yung nag-start na, yung naka-start na ng kasi sanctification prayer plus yung prayer fulfillment. After nag-start na yung pinaka-main prayer na, doon nila bigla, natingala kami, nagtaka kami na nandun sa may gate. Merong sasakyan na umaatras papunta sa gate. So, di ba yung mga ganong style is merong i-discarga. So yun nga, meron palang i-discarga na generator set at pa yung isa, welding machine. So, para yun sa katedral at pagkakita nung isang worker, syempre, sila na, anong plano yung gawin na naman dito ng mga malalaki na kaya itong equipment? Hindi na ito yung mga simpleng semento or something. Na talaga, mga generators. So doon, i-check namin. Binarikadahan na ng pagkadami-daming pulis. As in, siguro 100 pulis na kapalibot dun sa genset. Tapos hanggang maihatid sa katedral. Doon yun na nga, sinakta na nga yung isa natin kasama matanda na worker, missionary worker. So yun. Tapos yung basura, before I forget, yung basura na earlier na aming gustong i-inspect, na may nahulog doon kasi nabutas na siya kasi ayaw nilang ipakita. Tiningnan namin talaga ang loob, merong backpack. Tapos yung nahulog doon, yung welding rod. So nag-welding na talaga sila doon sa loob. By the basis lang ng arrest warrant, meron ng weldingan na nagyayari sa loob ng compound. MC basement siguro yon kasi welding rod na mga alam mo yun na used na siya, gamit na. So yun, Partner Cherry. Ayun, ang hindi natin kasi maintindihan itong mga kapulisan kasi sa atin, kailangan lang naman natin talaga yung mga ipinupuslit o mga dala ng mga kapulisan ng mga gamit, kailangan talaga dumaan sa scanner. Yun lang naman, di ba? Yun yung gusto nating malaman. Yes, at maliban doon, wala na. Hindi na tayo pwedeng magtanong kung ano yung Pero, ang nakakapagtaka itong mga pulis, bakit kailangan pa nilang itakbo? Pagkatapos, kung sisitahin sila, doon sila nagagalit. So, ibig sabihin talaga, meron talaga silang sikreto, illegal talaga na ginagawa. At ito pa, di ba? Na-timingan din si Attorney Torion, di ba? Nakatanggap din siya ng message na sinasabi nga na yung yung sinisementohan na daw
basement. Yung basement, 'di ba? Yung malalim na na basement, natabunan na, sinementohan na. Dito natin malalaman, Brenda, mamaya sa ocular inspection kung halatado ba yung ginawa nilang pagsesemento. Ayan. Ano kaya ang bubulaga sa mga senador kasi alangan namang i-prevent nila yung mga senator na na hindi makita. Kasi alam mo si Torre, ang lang sa kanya ang mga senador makareprimand si Senator Bato kasi it's within the power of the Senate na yun talaga yung ganyang committee hearing sa Senado at dyan siya talaga mapapagsabihan kasi he's above the law na wala nang makaano sa kanya, hindi nga niya sinunod ang ng korte, 'di ba, yung TPO. Hindi niya sinunod kasi feeling niya he is the law. So ngayon magkakaalaman tayo kung pati ang mga senador yung kanyang kanyang sasagutin or susuwayin. Correct. Yeah, that's correct, partner. Pero bagamat nakikita natin ang unlimited paglabag sa batas ng ating kapulisan ay ang ating mga manggagawa dyan ay kamustahin naman po natin, partner. Kamusta naman sila? Kamusta naman ang moral ng ating mga kasama dyan sa nagpapatuloy pa rin na 39th anniversary po natin? Partner. Yes. Ang magandang balita lang at on the good side of this happenings is that ang mga KOJC worker, kumbaga sa resilience na itinuro ni Pastor, sa endurance, sa gugma, ay sa pag-ibig at saka sa bunga sa espiritu, hindi talaga mag-diminish kahit parang gusto pumitigil ka na lang sa emosyon mo kasi because napaka-obvious ang kanilang ginagawa na pangaharas, okay lang pa rin, patuloy pa rin ang tumatawa pa rin ang mga worker kasi ang ating joy is within hindi yung put on, hindi lang kunyari, kundi yun talaga yung tunuro ni Pastor na natural lang talaga lumalabas sa pag nagkakausap na naman, fellowship naman ang mga worker, at least pinellowship din tayo ni Sister Nori kagabi. So yun, nag-remind siya. So ang mga tinuturo ni Pastor uli na pag-ibig pa rin ay ipapakita natin despite sa ginagawa sa atin. At yung Global Workers Camp natin, yung ating mga kabataan, habang tayo nandito nasa baba nagbabantay, yung ating mga kabataan naman ay nandun sa ating Sky Gym at enjoy sa kanilang mga basketball, mga events. Actually, meron pa nga ngayong music competition. So, patuloy pa rin ang Workers Camp, patuloy ang ating 39th anniversary at pinaka-unique nga ito kasi may mga audience tayo na mga police. Correct. At yan ang isa sa mga bagay na talaga naman ginagulat din na marami mga taga-subaybay sa ating special coverage na in spite sa pang-aabuso, pananakit, paggawa ng kung ano-anong krimen, ng ating kapulisan dyan ay talaga namang hindi nagpatinag ang ating mga manggagawa. Actually, nakita ko pa nga na talaga namang hindi hadlang sa kanilang kasayahan ang ginagawa ng kapulisan. Pero muli, tayo'y nagpapaalala sa ating mga kapulisan dyan na wag po nilang abusuhin ang kanilang dahil sila'y may mga sandata, sila'y may mga armas, bagamat hindi naman natin nilalahat. Pero naman, ang iilan sa ating mga kapulisan dyan ay talaga namang pigilan nyo po ang kanilang mga ginagawang alam nyo po na hindi na po tama. Pero for example na lang dito, partner Brenda, etong pagpuslit nila ng kung ano-ano mula sa basement, obviously naman, kara-kara na sila Naghahabol sila dahil alam nila may ocular inspection. Obviously, tignan mo yung pinagagawa nila. Walang tigil yung kanilang paghahakot dahil nalalapit na ngayong araw na ito. Kaya nakita natin kahapon, is walang humpay ang kanilang paghakot sa labas-pasok sa basement. At yun nakita natin, may lupa, So obviously, masimentohan man nila yan o hindi, pero ang ating ebidensya at ang video na kumalat na sa social media ay hindi pwedeng i-deny yun. Tama ba, partner? Yes, documented ang lahat. Meron tayong mga solid evidence na pwede nating iharap sa korte pag panahon na nakakasuhan na yung mga opisyal at saka yung mga pulis na nag-commit nitong mga illegal na aktibidad dito sa ating private property.
Yan. Kaya nga, grabe-grabe yung effort ng kapulisan. No? Naghukay ng sobrang lalim. Wala. May nakuha ba sila? Indeed, wala rin. Ito yung sinasabi natin. No weapons is formed against us shall prosper. Kahit ano-anong propaganda ang kanilang ginagamit, kahit gumamit pa sila, higitan pa nila ng 5,000 na mga pulis dyan ay kalaban sa katapat ng ilang manggagawa dyan. Wala pa rin silang laban, wala rin silang kawala. Isa sa mga bagay na ating pinapasalamatan ay yung mga kapulisan natin dyan sa loob. Na sila ang nagiging daan para magbigay din ng impormasyon. Kung di man tayo makakuha, ang kapulisan mismo dyan sa loob ang nagbibigay sa atin ng impormasyon para isiwalat ang sobra-sobrang katiwalian ng Philippine National Police na ginagawa sa KOJC compound. Ngayon po, andito tayo sa parte na hinukay nila, no? So, ito yung hinukay nila. Daan, mo to siyang daan. Sample tayo na yung lumang Okay. So, kumukuha tayo ng semento, sample ng lupa at saka yung original na hukay, ay original na semento. Napaka-dry. Ito, basa. Ito, tinakpan lang nila, basa pa. So, i-compare natin yung semento rito na tinakip nila at saka yung semento rito. Ayan. Ito yung original na semento. Original na semento. Ito yung semento na hinukay nila. Ay, basa pa. Basa pa. Basa pa. Lambot. Kanina yung ito, walang alikabok eh. Doon ang daming alikabok eh. Oo. Saka, makikita natin mamaya, yung paglagay nila ng bakal, standard. Substandard. Putol-putol na oh. Basta lang mailagay. Basta lang mailagay. Sa picture, ito yung hagdanan ang ginamit nila. Ebidensya yan sa picture. Ito yung hagdan na ginamit. Tapos yung bakal, iba yung... Makikita natin mamaya dyan kung ano, pagdahukan natin yung standard ng pagkakalagay natin. So ito yun oh, tuyong-tuyo, di ba? Makikita natin yung klase ng bakal. Ito po yung bakal dito. Kasi, Tapos ito, treated rod. Galing ito yung tinanggal lang doon. Ayun. Yung mga hagdanan, Hagdan. Ito yung hagdan. Ito yung, ayan, hagdan. Ito yung hagdan. So makikita natin, basta na lang talaga minadali yung trabaho para hindi mahuli ang kalokohan nila. Ito ito yun. Ito yung hagdan. Ito yung hagdan, tapos ito. Ebidensya. Yung upuan, nandiyan lang, mamaya papakita natin. Ito. May nakita pang sigarilyo sa hukay. Ayan, ganyan po katindi. Madumi, talaga minadali lang tong area na ito. Diba? Ngayon, kung meron silang talagang hinahanap dito at legal yung ginagawa nila, bakit nila tatakpan? Diba? Simple lang eh. Ano mo? Basang-basa. Makikita mo, basang-basa. Kung illegal yung ginagawa nila, bakit nila tinatakpan? Ito yung upuan. At pinakita natin yung picture kanina. Nasa ilalim ng hukay. Yan yung ano. Di ba parehas? May lupa pa yung paa ng... May lupa pa. Ayan. Ganyan pa katindi. Ang tanong natin, dito kay Torre, pwede puntahan. Ang tanong natin kay Torre, bakit tinakpan agad? Diba? Kung tama yung ginagawa ninyo, hindi nyo itatago. Kahit tingnan ng pulis, kahit tingnan ng senador, kahit tingnan ng presidente, kung tama yan, titindig yan. Pero kaya nyo tinakpan dahil alam nyo may mali kayong ginagawa. Alam nyo may illegal. Kaya ang tanong, Torre,
may hukay pa dito o wala. Ganun lang eh. At alam ko, tatanungin yan sa Senado under oath. Torre, may hukay ka bang ginawa dito o wala? Then, hahayaan natin ang husgado pagdating ng iyong mga demanda kung anong gagawin nila. Bagamat, alam naman natin kung anong makakahinatnan nito. No? So maraming anomalyang nangyari. Itong lugar na ito ay hindi pinapasukan na dapat lahat ng ebidensya makukuha at titingnan nila dito, dapat may kasamang tao. Ang tawag nga doon ay transparency. Pero bakit? Hindi nyo kami pinapasok. Ultimo yung mga members ng KOJC na dito nakatira at kanila ito, hindi nyo pinapasok. Diba? Sana... Yun nga, nakapasok tayo kasama ang mga senadores, na Senator Robin Padilla at Senator Bato de la Rosa, doon mismo sa ilalim ng compound ng Jose Maria College basement. At partner, obviously ang unang observation namin doon ay parang nagkaroon sila ng ng mga decoy o tawag dito parang kasi may makikita ka na parang pinagaluan ng semento doon sa boat, dalawa yung naghahalo semento. Pero yung nakikita ninyo sa monitor, unang pasok ko pa lang, actually ako yung bago pa dumating yung mga senador dyan, ay pumasok kami, may beach tayo dyan, na sabi ko parang duda ako dito sa mga kahoy na nakasalansan doon sa at tinanong ko yung isang mga member na dito sa KOJC kung normal lang ba itong mga kahoy na to na napakarami na nasa gitna. Oo, may nakaharang. Tama? Yes, partner. Nakita ko yung mga kakahoy. Yan, yung mga kakahoy, yan. Sabi ko, parang hindi normal. Pero ang sabi namin ay wag nating gagalawin kasi hayaan natin na pag nandito na yung mga senador, yung mag-inspection, wala kayong gagalawin dyan, wala kayong aalisin dyan. Allowed natin sila na sila yung ituro natin pinaghihinalaan ninyo kung alin dyan. So yun nga mga partner, nung dumating na itong sina Senator Bato de la Rosa at itong si Senator Robin Hood Padilla ay tinanggal na yung mga patong-patong na mga kahoy na napakaraming nilagay dyan. At bumulagta sa atin yung malambot at basang-basa pa na bagong buhos ng semento. At pero bago yan, meron tayong nakita pa doon sa unahan na I think parang pinagaluan nila yun ng semento na diyan ginamit yung semento na nilagay nila diyan. At ang kapansin-pansin diyan mga partner, yung bukod sa malambot yung semento na bagong gawa pa lang, yung mga bakal obviously mga partner, hindi pa dumidikit hindi pa dumidikit sa simento. At yung mga tali pa na tinali pa na mga alambre, wala pang hindi pa dumidikit doon yung Usually kasi kapag ganyan pag matagal na yan, makikita mo kapit na yung bakal doon sa simento. Pero yung nakikita natin sobrang lambot at talagang makikita natin sa screen natin kung paano napakadali nating hukayin. Ito, partner, ang malaking katanungan. Kung wala silang tinatago, itong si Torre, talagang sabihin natin na before kasi hindi niya ina-admit ito, hindi niya inaamin. Na patunayan ni Atty. Torion na yung sinasabi niya na hukay. So wala siyang ina-admit niyan at wala rin siyang sinasabi na naghuhukay diyan. So eto nga, kung wala silang tinatago, bakit kinakailangan upang takpan ng mga kahoy na napakarami yung ginawa nilang pagtatakip diyan? Yun lang ang malaking katanungan ngayon na naiiwan ho sa atin at sa sambayan ng Pilipino, di ba? So ano meron? Kahit ho kayo mga partner, di ba, mapapaisip ka. Danjan, putulin lang kita saglit. Sa pagpasok mo kanina, ikaw lang ba mag-isa or may mga kasama ka na mga taga JMC para tingnan kung ano yung mga napansin na kakaiba dyan sa ibaba sa basement? Yes, ito, nung ganito yan, nung sasabi ko, tingnan nga natin kasi parang wala na ito yung mga guard. Pagbaba namin dito sa side, dito galing kami dito sa Emerald Gate, kakanan ka,
papunta sa basement ng JMC, nagulat kami. Sabi ko, bakit walang bantay? Wala si Soriano, si Captain Soriano, wala yung mga taga Region 3. At tinignan namin, malinis naman, parang naglinis pa sila doon, ano? Talagang naglinis pa sila. Sabi ko, bakit po nawala sila? Diba? Hindi, parang nanibago ako na every time na kasi ako lalapit dyan, pag morning, pumababa ako, pupunta ako dyan, lumalapit pa lang ako, naghahanda na tong mga taga Region 3, yung kanilang leader, etong si Captain Soriano, talagang may dala-dala siyang, ay utos agad sila na, arangin nyo yan, huwag nyo papalustin yan. Pero kanina, ang laking pagbabago, dahil bukas na yung gate, at malaya ka nang pumasok doon sa loob. Kasama ko yung ilang member natin ng mga taga KOJC. Basta instruction ko sa kanila, walang gagalawin, wala kayong hawakan dyan, hintayin natin, basta tingnan lang natin, observe lang kayo kung ano yung nakita ninyo at kung saan yung pinaghihinalaan ninyo na lugar na kung saan na nakikita natin doon sa picture at yung video lumabas. Yun ang ginawa namin kaninang umaga. At hindi lang yan mga partner, meron pa silang mga butas na ayon sa City Engineer's Office na yung simento na yan ay 1 to 2 days lang 1 to 2 days lang na pagkakabuhos. Now, ito yung malaking katanungan ngayon dito. Again, uulitin ko po yung tanong natin. Kung walang tinatago etong si General Torre, si Mr. Torre, kung wala kang tinatago, bakit kinakailangan harangan mo yung mga tao dyan? Number 2, although ngayon malaya na kami, bakit kinakailangan mong patungan ng maraming kahoy ang yung binuhusan nyo na yung flooring na binutas nyo? At dyan sa mga gilid dyan mga partner, may kuha pa tayong video. I don't know kung mapapakita natin, ewan ko kung may magbibigay sa atin ng video na kung naibigay na. Yung mga dingding natin, yung wall sa kabila na yan, itong wall kasi ito, ay tagusan ito sa airport na. Yung dito sa gilid na to. So, meron silang binutas. Pero base pa rin ho sa City Engineer's Office na ito ay babago lamang takip. At hindi lang dyan. Pagdating doon sa temporary shelter, hindi po ito, ayan. Yung nakikita natin, ayon po sa Engineering Office ng City of Davao, bago din po yan. Bago lang po yun. Parang butas lang siya. So, pag ginanyan mo, actually ginanyan ko yun ang lambot. So, ang tagalan ng building na to, magkakaroon ng ganyan na siya lang ang may bukod tanging ganyan. So, ngayon, aside dyan, may mga ganyan pa na doon sa kabila naman, na merong mga binutas din sila. Ayan, yung mga binutas nila, na very unusual. Tataka tayo, bakit, para saan to mga to? Diba? Ngayon, mga partner, kayo na sa mga manonood, sila nang bahalang humusga. Take note uulitin natin. At nagpa-press conference itong si General Torre at sinasabi niya na yung mga yan ay allegation lang yan, patunayan ni Atty. Torion at madali naman daw siyang magpagawa sa Photoshop. Ngayon, actual mismo sa mga senador, nakita niya itong pagbubutas. Kailang ako'y nababahala. Ako'y nababahala dahil ano ba ang magiging apekto nito sa Jose Maria College? Kasi kung base sa nakita nating photos at video, ay malalim yan. Ang kaninang komentuhan ko lang yung sinabi na meron daw arkitekto, may ihinyero, etong si Torre. Kung may arkitekto at ihinyero, bakit ganun ang pagkakabuhos nung pagkakagawa ng makita mo yung mga bakal, di ba? At pangalawa, syempre, idadaan mo dito yung mga gamit yan. Kung talagang idideklara mo yan, kung wala kang itinatago, i-declare mo na, nag-excavation kami rito, naghukay kami dito, magpapasok ako ng simento kasi ibabalik na namin, papakilala ko sa inyo yung engineering namin, ipapakilala ko yung architect namin sa inyo na nandiyan dyan. So, hindi mo kailangan makipag-hide and seek.
Baka ikatwiran lang, kaya hindi ganyan ang pagkakagawa niyan. Kasi yung mga gamit namin, hinaharangan ninyo. Well, ang unang-una, General Torre, hindi ito nagdeklara. Hindi niya dineklara na maghuhukay sila dyan. At ngayon, makikita natin sa monitor natin, ang daling hukayin, no? Ang tanong, gaano kadelikado sa isang gusali yan na ang tanging taga-city engineering office, sila makakapagsabi niyan. Baka yan, una nga, pinagdudahan namin Baka tinaniman ng bomba yan, dahan-dahan kayo, baka sumambulat tayong bigla rito. Di ba? So, ang punto dyan, yun nga sinasabi ni Sir Jason sana, if ever na lumindol, ano ang epekto niyan? Kasi pwedeng maka-epekto yan sa building. At kung during may eskwelahan, bigla lumindol, nag-earthquake, malambot na ang parting bahagi na yan, ay maaaring maka-apekto sa pagguho ng gusali dahil sa ginawa hong paghuhukay ng mga kapulisan natin, mga partner. Pero, Danchan, nakikita mo yung video, no? May pinapala sila. Ano yan? Di ba yan yung site na hinukay? Anong ginagawa nila? Ba't sila nagpapala? Hindi madali na mga pag binungkal mo kasi pag dinrill mo, sobrang lambot. Kailan na-i-stack yung mga bato na yung semento malambot. So, nililinis lang nila. Para hindi nila kamayin yung malambot na semento. So, pinapalan. Actually, pati lupa nga, sumagad hanggang lupa yan kaya ang ginagawa na dyan is para hindi na sila magkamay. Hindi na nakamayin, partner. Yung nangyari dyan. Ayan, so, klaro na ang dali lang na pero partner, tines namin yan. Kasi may di ba, meron din sa basement na konkreto din na same din ng floor na yan. May gamit tayong pandrill. Pinakita sa mga mainstream media, idinrill doon sa tabi niya. Ang hirap makabutas. Talagang ang tagal, dinidiin ang pangin. Talagang ang hirap mo maunang yung drilling equipment. Pero pagdating diyan, pag ginanyan mo, tagus-tagusan talaga. Ang bilis mahukay, mga partner. Pero kapartner Danchan, hindi ba siya nakababahala? Kasi considering minadaliin nila yung pagtatakip sa butas na yon. Ngayon, ang question, baka may mga itinambak sila dyan sa loob. Baka naglagay sila ng mga buto ng tao, ng bomba, o kahit anong mga gamit na posibleng magiging mapanganib para sa mga residente ng KOJC Religious Compound. Oo, yes partner. Isa din yan. Na kaya nga gusto natin sanang ipadaan sa mga scanner yung mga pinapasok nila at di ba para makasiguro tayo na wala silang maipapasok ng anumang illegal na mga kagamitan diyan. At partner, base sa atin mo dito, sa ating engineering dito sa compound of Jesus Christ, sabi niya sa atin yung mga simento na pagmamay-ari pa sa second floor ng Kingdom of Jesus Christ. Abay, pinagkukuha pa daw ng mga to at yun daw ang ginamit. Dahil siguro hindi na puslit yung mga semento na dapat na sana ipapasok pero nabulilyaso. Kaya ayon sa ating engineering dito, na yung sementong stock natin, yung pa ang ginamit nila, mga partner. May plano ba ang KOJC na bungkalin ito ng ulit at tingnan kung ano ang laman doon? Yes, possible. Yun ang pagkakadinig ko ngayon dito na alamin nila kung ano to at huhukayin dito para actually yung City Engineering Office at kasama natin yung engineer na dito na alamin kasi yung pagkakatabo madalian talaga. Kasi may binabanggit si Torre na architect at engineer daw ang namahala dyan. Na talaga sila yung umayos dyan. So kung architect at engineer yung gumawa dyan, paano tayo makakasiguro na safe pa rin ang building na yan? Kasi sabi ko sa inyo mga partner, hindi mas maganda siguro malaman natin yan na kung ano yung inilagay nila dyan o ano ba yung natuko sa. Pero one thing lang ang aking natutunan dito, na-analyze din dito, mga partner, siguro napapakinggan tayo ng mga kapulisan dito. Diyan mismo, nung unang pumasok ako diyan ko na-discover na meron silang ginagamit na life
detector na kasama ko ang ilang crew ng SMNI. Hindi pa maigpit nun yung meron pa tayong TPO. So nakapasok tayo dyan, hanggang na-videohan natin yung ginagamit nilang light detector. Ito yung malaking katanungan. Kung dyan, sinasabi nila si Pastor Apollo Kibuloy ay nandiyan dyan yung puso niya, yung heartbeat niya, at naghukay sila dyan, bakit tinakpan nila? Bakit, di ba? Bakit tinakpan nila? Bakit sinimentohan nila ng madalian? Kung talagang accurate yung sinasabi nila na mga ginagamit nilang mga heartbeat machine na inimporta pa pala ito, no? Sa iba't ibang ahensya, sa meron pang MMD, kung sa ahensya to pinagano. So, very logically, sa akin, ibig sabihin, hindi accurate yung ginagamit nila na ini-insist pa rin until now na kinakailangan gamitin pa rin yon at ang buong compound ng Kingdom of Jesus Christ ay suriin nila at i-detect nila. Ibig sabihin nito, nag-detect sila dyan, kaya sila nagukay dahil may natagpuan silang buhay sa ilalim ng compound. Pero, as I said, fail sila. Kasi sinarado mo tinakpan mo Di ba? Tinago mo sa publiko, tinago mo sa mga taga-Kingdom of Jesus Christ So, ibig sabihin, hindi accurate yung machine ninyo kasi hindi ka naman maghuhukay dyan kung walang na-detect yung sinasabi niyong mga machine. Tama ba ako mga partner? Tama ako, Partner Troy? Tama ka dyan, ka-partner. Carla? Yes, Sir Dan, matanong ko lang ito ulit, no? Kasi regarding dun sa may ginawa din po silang butas dun po sa gilid. Tama po ba? Para saan daw po yun? Naku-confirm ba talaga natin, Sir Dan, no, na na binutas din po nila dong part na yun, Sir Dan? Yes. Walang pahayag ang Philippine National Police at ang Region 11 dyan. Yun nga lang din ang gusto kong idagdag kanina na sana naitanong sa kaya siguro marami ng ulang buhol sa oras. Gusto ko sanang itanong doon na number one, yung light detector, doon ba talaga na-detect yung bunker at puso ni Pastor? Pangalawa, yung sa gilid naman, para saan naman yung butas? Dahil possible na nagbutas sila patagilid. Paside pala, sorry. Doon sa side na, yung side na yan, lagusan yan sa, sa doon mismo sa airport, So, wala pong pahayag dyan ang kampo niyang Region 11. Etong tagapagsinungaling ng ni Torre. At abangan natin siguro yung kung ano yung kapaliwanagan na dyan na sinasabi ko nga na hindi nila talaga sinabi na merong paghuhukay dyan at tinago nila sa sambay ng Pilipino, tinago nila sa bawat membro ng Kingdom of Jesus Christ. Tinago din po nila yan sa mga nanunungkulan at mga legal counsel natin ng Kingdom of Jesus Christ, mga partner. Organization. Yes, Your Honor. And considering, Madam Chair, that it is a religious sect, and I believe the CHR knows that several thousands of PNP members trooped to their compound and stayed there for several days already, and I think up to today they're still there. Did you happen to investigate whether there are civil rights violated by the members of the PNP in encamping in their compound? Thank you, Your Honor. Yes, the Commission is investigating the incidents concerning the AOJC, Your Honor. What did you find out initially? The field or our regional office is still conducting its investigation, and we expect the regional office to submit its recommendation the soonest, Your Honor. And yes, I agree with you that there are several rights that may be involved here. One of which is, as you mentioned, the religious freedom of the KOJC members, and there may be other civil liberties that may be affected, Your Honor. Yes, and earlier, Madam Chair, we noted that the CHR acceded
to one of our interpellators' proposition that preventive is the better side of the CHR's function, correct? Yes, Your Honor. And before everything else happened, like what you said, that there might have been several acts already done in violation of their civil and political rights, did you not bother to at least post some of your members or anybody there even before the events unfolded so that we could have prevented most of it, if not all? We had, Your Honor. In fact, we assigned at least 3 investigators in the area, Your Honor, as early as September 1. Did they have the power to restrain or even advise the members of the PNP as to the action that they should do in relation to possible violations of their political and civil rights? They have no power to prevent, Your Honor, but they can advise the state actors. Did they advise the state actors? Yes, Your Honor. In fact... and what did the state actors do after being advised? And as we all know, Your Honor, they proceeded. Considering, Madam Chair, that it is a religious denomination, I would surmise that the worship services were interrupted. Some activities connected with the religious belief might have been interrupted. And these are serious violations of their political and civil rights. Maybe like marriage are being celebrated in that compound, baptism probably, anything you might think, activities that is related to their faith. And today, that is still existing. I think they're still prevented from doing that. What does the CHR intend to do or have done in the first place? Our regional office, Your Honor, is currently investigating the situation, monitoring the situation, and in fact, we already... Investigating and monitoring, Mr. Chair, different ones, Your Honor. Is not good enough. Considering the unfolding of events in several days and continuing up to today, I think CHR should do something.